Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, purihin ng Panginoon. And as you can see, tayo po ay nasa sa kakaibang kalagayan ngayon. Ang atin pong worship service ay dinadaos ito sa ating Sunday school room ng mga bata sapagkat ang ating auditorium is under renovation. So salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na mga provisyon, pag-iingat, at nawa ngayon pong gabing ito ay patuloy nating maibigay ang ating pansin, ang ating kaisipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at higit sa lahat sa pagsamba sa ating Panginoon. Bago ho tayo dumako sa ating tawag sa pagsamba, ay tayo ho ay magkaroon muna ilang mga announcements. Ano po, ang ating pong, as we've said, ang ating pong church is under renovation. So pag-pray po natin ang mabilis at safe completion nito. And if we can, we want to be, and we like to encourage each and everyone to be a part. We can have a part sa bagay po na ito. Let us, if we want to be a part sa bagay po ito, let us know upang mapag-usapan po natin kung paano upang tayo po ay makaganda na meron tayong part sa patuloy na ikakaayos at ikagaganda ng ating pong bahay sambahan. Ang ating pong gawain sa Wednesday, time in the Word, alas 6 ng gabi. And sa Friday, again, time in the Word, alas 6 ng gabi. Pero special na sa Friday because / prayer meeting. Okay? So time in the Word / prayer meeting ang mangyayari sa Friday. So I want us to be slowly again masanay doon sa ating mga regular na gawain dati bago magkaroon ng pandemya. So sa Friday, 6 p.m. to 7 ang ating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And after that, through Facebook room, ay magkakaroon tayo ng prayer meeting. So we would like to invite everyone. Kung you are able at nawa, makasama ho namin kayo sa prayer meeting. At doon ay maganda rin, nagiging time of somewhat fellowship na rin po. At iba pa rin yung nagkikita-kita po tayo
bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So those are some of our announcements. So let us be praying nga po pala. Sa Sabado ay nakaschedule ang CS ni Sister Rain Sausa. So pag-pray ho natin ang safe delivery ng bata. And also, ang ating nung kapatid na si Brother Dave Paulo humihingi ng panalangin dahil matindi. Nakita natin nung men's fellowship kahapon ay matindi ang sakit ng kanyang liig. So let us be praying for Brother Dave Paulo. Another update ho. Si Brother Rivel Palitang, as we have announced, ang kanyang nanay ay nag-underwent sa 2 major heart surgeries. Dalawa yun. At sa biyaya ko ng Panginoon, salamat sa Diyos at salamat daw sa mga panalangin, it was, ang description niya, very successful. So let us pray na patuloy sa recovery ang Rosario Palitang, yun ang nanay, si Sister Rosario Palitang. And also pray for James Librado, anak ni Brother Roy Librado, for recovery dahil na-operahan din siya dahil sa appendicitis. So, pray ho natin ang mga bagay na yan. Patuloy natin ilapit sa Panginoon. Let us be always excited. Kagaya ng ating devotion kahapon sa Men's Fellowship. Let us be praying. Let us be looking forward sa pagkakataon na tayo bilang mga Kristiyano will be able to come again together to encourage one another, to provoke one another to love and to good works as we see, so much the more as we see the day approaching. So nawa, makita po natin na talagang sa mananampalataya, church gathering is essential. Kailangan ho ng buhay Kristiyano ang ating pong pagtitipon-tipon. Pero sa ngayon ho, ay medyo mas konti ang ating mga kapatiran dito sa church sapagkat under GCQ ulit tayo. Kanina nagronda ang patrol ng barangay ngayong umaga, nag-a-announce stay at home ang ating mga kapatiran. So dahil ng risk na tayo po ay masita, ay nag-stay at home muna ho yung mga dapat sanang pupunta. And ngayon, naalaman ko na dyan lang yung isang patrol. So muli ay tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga pag-iingat at provisyon. At pag-pray ho natin ang bawat isa. At kagaya po ng ating pinag-aralan kayo ng umaga mga kapatid, ay as much as we can, as much as possible, na nahandoon ang kakayahan ho natin, let us obey. Sundin natin ang ating gobyerno na ibinigay ng Panginoon sa atin. And yan ho, ay kung sakali man na tayo ay kumbaga parang na masama sa ating kalooban, tignan natin ito bilang pagsunod sa Diyos. Napagkat ang Diyos ang naglagay sa mga namumuno po. They are not perfect, but God commands us to submit. Tayo po ay dadako sa ating tawag ng pagsamba. Ito po ay sandali ng katahimikan upang manalangin sa Diyos. Handa ang ating mga sarili sa pagsamba at sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Let's pray. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, Ikaw na Diyos na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na umiiral sa ganyang iyong sarili, hindi mo kailangan ng sinuman at hindi mo kailangan ng anuman. Dakila ka, Panginoon. Nakakamangha. At salamat, O Diyos, sapagkat kaming yung mga nilalang ay binigyan mo ng pagkakataon upang
sambahin ka, upang purihin ka. Ikaw na karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Panginoon, ihanda mo nawa kami. Bigyan mo kami ng mga puso na naroon ang pagnanasa na tunay na ikaw ay madakila. Lord, tulungan mo kami na maiwaksi ang mga bagay na nagpupumilit sumiksik sa aming mga kaisipan at ito'y maituon namin sa iyo. O Panginoon, I especially pray sa aming mga kapatid na sa mga bahay-bahay na kung saan naando na maraming mga maaaring umagaw ng atensyon. Lord, tulungan mo po. At wow, Diyos po na maialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, padalat karugod-lugod sa iyong harapan. Nawa, O Panginoon, ang aming mga awitin, ang aming mga panalangin, o maging ang aming pagkakaloob at pakikinig ng iyong salita, ay tunay na maging hain sa iyong harapan, nakatanggap-tanggap sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. O Panginoon, tulungan mo kami. Ama, ito po ang bumabay sa ito po ang mag-ingat sa amin, sa aming mga kapatiran, na may mga karamdaman. Lord, we pray for her day. Have mercy. Have mercy. Give him comfort, Panginoon. Maging ang aming kapatid na Sister Gingy, Lord, palain mo po ang mga gamot, ang supplements para sa kanila. Ang mga aming kapatid na Sister Ray, sa Sabado ay nakaschedule. Lord, give her comfort. Andun ang kaba, andun ang mga pag-aalala. Nawa, Panginoon, na ipaalala mo na hawak mo siya at ang sanggol. Bigyan mo ng wisdom, mga doktor, kahusayan, Panginoon. Doon din ang kanyang mister, si Brother RJ, na nandun sa Amerika. Panginoon, mahabag ka po. Kailangan namin ang iyong tulong. Tunay, alalahanin mo na kami ay gawa sa alikabok, mahina at marupok, at labis na nakadepende at nangangailangan sa iyo. Ngayon sa daling ito, muli, O Diyos, samahan mo kami. Paalala mo sa amin na hindi ka malayo, kundi ikaw ay naririto. Hindi ka bulag, kundi nakikita mo ang aming pagsamba. Naririnig mo. Noon, nawa, tunay ka namin bigyan ng kapurihan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin at cowboy. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, never burdens of our liberty. Calvary,
Psalm 71, verse 1 hanggang 12. Sabay-sabay po natin basahin, kapatid, mga bahay-bahay. Sana po ba? Ready? Read. Indeed, O Lord, though I pass my heart, let me never be put to confusion. Deliver me in thy righteousness, and cause me to escape. Incline thine ear unto me, and save me. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Deliver me, my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. For thou art my hope, O Lord God. Thou art my trust from my youth. By thee I have been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. I am as a wanderer unto many, but thou art my strong refuge. Let my mouth be filled with thy praise, and with thy honor all the day. Cast me not off in the time of old age, forsake me not when my strength faileth. For my enemies speak against me, and they that wait for my soul take counsel together, saying, God hath forsaken him, persecute and take him, for there is none to deliver him. O God, be not far from me. O my God, make haste for my help. Amen. Let us pray. Ama namin Diyos na sa langit, kami po ay nagpupuri at papasalamat po sa inyo, Ama. Muli, Ama, uping ito, humingi po kami ng biyaya at awa po sa amin. Humingi po kami sa inyong tulong. Kagabing ito, humingi po kami ng patuloy na manguna at mangusap sa amin, Panginoon, ngayong gabi. Gonay, Lord, kayo po, Panginoon, ang may nalang lahat ng mga bagay. Kayo po may gawa, may langit at lupa. Lahat po ng dumarating sa amin, Panginoon, ay hindi ko pa yung tulutan kung wala ko pa yung salamat po muli, Panginoon, sa biyayang ito na nalalaman namin. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kontrolado kapag kayo po ay makapakiyari. Kapagkat ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay nandinikara muna pa. Salamat po, Amang, muli sa biyayang aming umaas. Kayong kabutihan, Panginoon, sa inyong mga anak na tunay. Panginoon, hindi po kami kakalimutan pag kami inibig. Salamat po, Ama, sa biyayang ito at sa katotohanan ito. Tunay, Lord, na ang aming mga puso, ang aming mga lakas, Panginoon, ay kulang. Tulungan niyo po kami. Natunay sa inyo lang po kami umasa. Hindi po sa aming mga sarili. Hindi po sa aming sarili kaisipan. Pagkat ang aming sarili kayo, Panginoon, ay tunay na mababaw. Tulad muna sa inyo na napakataas. Salamat po muli, Ama, sa katotohanan ito na tunay ang mga anak, Panginoon, dumadaan, Panginoon, sa pagsubok, Panginoon, sa panahong ito, pandemya, Lord. Tulungan niyo po kami, Ama, sa panahong ito. Kayo, Panginoon, magdagdag sa amin, pananampalataya. Ito, magtento, Ama. Palakasin niyo po kayo, Panginoon, sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, tunay, na wala po kayong pag-asa. Lugar na ito, Panginoon, mundong ito, Panginoon, sapagkat mundong ito, Panginoon, ay pasira. Alam namin ito, sapagkat sinabi po na yung salita. Tulungan niyo po kami, Ama, mga panahon ito, Panginoon. Tunay, nandun po, Panginoon, ang tawad ka ba? Pero tunay, Panginoon, kayo po ay yung kinukonfort. Salamat po, Panginoon, sa yung salita na tunay. Lagi namin naalala yung mga pangako. Salamat po sa pag-ibig, Ama. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa inyong anak na aming Panginoon Jesucristo na magbuwis ng buhay. Upang kami, Panginoon, ay magtamo ng kaligtasan. Tunay na napakalaga. Mahalaga sa kahit ang bagay, Panginoon. Pagkatuloy walang katumbas na halaga. Salamat po ang muli sa iyong biyaya, Panginoon. Ligtas po, Panginoon, ay mga mahal sa buhay.
Yes, Lord. Umuusap po kayo. Buksan niyo po, Panginoon, ang alam mo. Alam namin, Panginoon. Ito po yung kaya. Amin na ito, Panginoon, magandaan ng Ebanghelyo. Pwede, Panginoon, sa mananampalataya, Lord, patuloy niyo po buksan pa, Panginoon, yung puso, Panginoon. Unay, tumaas ang aming pagsamba sa inyo, pagpupuri. Makita namin, Panginoon, magandahan, tulungan natin ang inyo, Panginoon. Thank you po, Lord, muli. Sa tubing ito, na muli kami magsama-sama. Sasamba sa inyo sa mga awitan, Lord. Ito po ang may taas. Ito po ang mapupurihan. Panginoon, dalangin po aming bansa, aming presidente, Lord. Dalangin po, tulungan niyo po siya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ako yun po ang naglagay sa kanya. Naman po muli, Panginoon, ang bagay na ito. Panginoon, ay mga frontliner, alam namin, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay mga pagod na. 5 buwan, Panginoon, na pakikipaglaban, Panginoon, sa pandemic. Panginoon, tulungan niyo po sila. Sige na kalakasan. Hindi po iligtas, Panginoon. Ang mga kalakasan, iligtas niyo po sila. Pakita niyo, Panginoon, ang pagkatunay. Wala po ang pag-asa sila. Hindi, ang bagay talaga po. Salamat po muli, Ama, sa aming mga kapatid, Panginoon. At dumadaan, Panginoon, karamdaman, Lord, dalangin ko. Stentuan ni Panginoon ang inyong karamdaman. Yes. Hawag ko po sila, Ama, ito mga ilang mga buhay. Kanilang mga gagastusin, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Salamat po muli, Ama, ngayong gabi. Panginoon, kayo po aming maitaas at maluwalhati namin kayo. At yung Panginoon, tayo po aming puso sa pag-aaral ng salita, Panginoon. Ang aming pag-unawa, Panginoon. Tayo mo pa kami, Panginoon, ay mamangha pa, napakataas po sa iyo. Sa iyong dakilang ginawa para sa amin. Salamat po si Ama. Ito lang po ang dalangin. Paalam po ng bugtong na anak, ang Panginoon. Amen. Ulitin po natin yung slow with Mass. And peace like a river runs in the
sa ating pagkakaloob na ating pong basahin muli ang talata na ating gabay sa ating pong pagbibigayan sa Bagong Tipan, 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. Yung nakita, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. O aming amang Diyos, dakila at banal, tunay na luwalhati ka namin, pinupuri ka namin. Lalo na, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ay sumagana sa amin. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagbibigay sa amin ng aming Panginoong Kristo upang siya magbayad ng aming mga kasalanan. O tunay, Panginoon, kagaya ng aming inawit, anuman ang mangyayari sa aming paligid, o anuman ang mangyayari sa aming katawan, nawa ang katotohanan na si Jesus ay namatay para sa amin na maging angkla ng aming mga kaluluwa. Ito ang aming maging comfort. Ito ang aming maging sandigan. Panginoon, sa daling ito ng aming pagkakaloob, ipaalala mo sa amin, O Diyos, ang mahalaga sa iyo higit sa lahat ay hindi ang laki o ang liit ng salapi, kundi ang kalagayan ng puso. Hindi mo kami ng tamang puso sa pagkakaloob. O Panginoon, ang aming mga kapatiran nasa mga bahay-bahay. Panginoon, ikaw pong patuloy din gumabay at mag-ingat. At naway maging mabuting katiwala patuloy ng mga pagpapaala ay pinagkakaloob ko sa kanila. Panginoon, ikaw pong patuloy na gumabay sa amin. Kung patuloy na mag-ingat sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na sumagana sa mga gawang mabuti. Lalo na sa aming mga kapatiran ng ngangailangan. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay mauwi sa iyong kapuritan. Sa pangalan ng Jesus na pong aming dalangin. Amen. Blessed Amen.
Gawin pong Panginoon, tunay, kaya kung tayo nandito ay para siya ay isang mahin at tunay nakakamangha ang kanyang mga biyaya po sa atin. Mahin po our mic, kung makalimutan. At sa biyaya ho ng Panginoon, ang mic ho na ito ay magandang epekto sa ating audio sa mga pangangaral and nagiging maliwanag. Well, tayo ho ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa book of 1 Timothy. At for just a little bit of review, nakita ho natin sa 1 Timothy chapter 3. And again, ang 1 Timothy ay isa sa mga tinatawag na pastoral epistles or pastoral letters. That is, this is specifically written for pastors. And we have three pastoral epistles, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. At karamihan na ito na sinabi ho ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa trabaho ng isang pastor sa loob ng iglesia, at ito ay nasaysay sa konteksto ng mga problemang kinakaharap ni Timoteo sa iglesia sa Ephesus. At isa sa mga problema sa iglesia sa Ephesus ay merong mga disqualified leaders, disqualified pastors. At kailangan silang alisin, kailangan silang umawala doon sa posisyon, at kinakailangan din naman ni Timothy na mag-install at tumingin siya sa mga members ng church, ng mga kwalipikadong mga lalaki na kung saan may tinawag ng Panginoon at sila ay i-install bilang karagdagan o mga bagong mga pastor sa iglesia sa Ephesus. At sa sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, sinaysay ni Apostol Pablo ang mga kwalifikasyon ng isang pastor. And pinag-aralan ho natin yan, isa ho natin, at pinag-aralang masinsin ang kwalifikasyon ng isang manggagawa sa iglesia. And then after that, verse 8 and onwards, we have the qualifications of the deacons, mga opisyal na lingkod. At ito yung gusto nating diinan. Ang deacons ay hindi mga VIP sa loob ng church, hindi sila mga taong nagko-control sa pastor ng church, at hindi din sila mga taong nagko-control sa church. And there are churches na ang mga deacons ang mga nangunguna. No, deacons by the very word, they are diakonos, meaning servants, and they need to be functioning servants of the church. And there are people na naglilingkod. Yes, all the members of the church should be serving, pero merong mga tao na recognize yung kanilang gawain at official na sila may tagapaglingkod sa iglesia ng Panginoon. And then, focus tayo doon sa mga pastor, ay binigay ni Apostol Pablo sa pag-aaral ho natin sa chapter 4 verses 6 to 16, ang mga characteristics naman ng isang excelenteng lingkod ni Kristo sa iglesia. And I hope na alala pa rin ho natin kahit paano ang ilang mga katangian po na ito. And now, sa ating pag-aaral sa chapter 5, binigay ni Apostol Pablo kay Timoteo ang ilang mga spesipikong instruksyon regarding sa apat na aspeto patungkol, or technically used, that Paul is technically using that word elder pertaining to pastors. And merong apat na area, merong apat na aspeto na binigyang pansin ni Apostol Pablo patungkol sa mga pastor sa iglesia na kailangang gawin ng iglesia. At ito yung apat na area: the support, protection, discipline, and selection of elders or pastors. Na kailangan na ito ay alam ng church, ginagawa ng church, at sa pamagitan ni Timothy, ito ay i-apply sa church at Ephesus. So basahin ho natin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y magsatayo. 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5, at babasahin ho natin mula verse 17 hanggang verse 25. 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 25. Babasahin ko ho, pakisunan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Let the elders that rule well
be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses, them that sin, rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake, and thine often infirmities. Some men's sin are open beforehand, going before to judgment, and some men they follow after. Likewise also the good works of some are manifest beforehand, and they that are otherwise cannot be hid. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli purihin ka. Kamangha-mangha, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Panginoon, kamangha-mangha ang iyong karunungan. Salamat po, O Diyos, na binigyan mo kami ng salita na aming gabay, ng ilaw, ng direksyon kung paano ang iyong iglesia ay dapat kumilos na may kinalaman sa mga lingkod na iyong inilalagay sa iglesia. O Panginoon, hayaan mo kaming matuto, hayaan mo kaming mabago, hayaan mo kong madurog ang aming kayabangan, at hayaan mong matulak kami sa kabanalan, at gamitin mong mainam ang iyong salita, makapangyarihan at matalim at buhay para po sa iyong mga anak. Panginoon, muli, ang iglesyang ito ay hindi sa amin kung hindi sa iyo. At kami ay yung mga pawang lingkod at mga mananampalataya. Nawa maganap, masunod ang iyong kalooban sa iglesyang ito. Tulungan mo kami at samahan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay po magsiupo ng lahat. And ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. God's people must exercise great caution in its support, protection, discipline, and selection of elders or pastors. So sa Tagalog, ang mga tao ng Diyos, or in our context, the church, God's people, ay kinakailangang gumamit ng matinding o mag-exercise ng matinding pag-iingat sa kanilang pagsuporta, pagprotekta, pastor o elders na maglilingkod sa iglesia. Well, let me just clarify something of the bat. Para hindi tayo malito. Ang salitang pastor, elders, and sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, bishop is the same thing. Or ang mas tama sanang translation ng bishop is the word overseer, which is makikita ho natin mamaya. So ang pastor, elder, or overseer, or bishop is the same thing. Hindi mas mataas ang bishop. And for some reason, nauuso sa mga pastor ng Baptist Church as well, tawagin mo kong bishop. Sabi nga ho ng isang kaibigan ko hong Amerikanong pastor, pag ginawa mo yun sa Amerika, tatawanan ka dahil walang Amerikanong pastor ng Baptist na nagpapatawag ng bishop. Wala sa history ng mga Baptist churches na nagpapatawag ng bishop. And again, that's from a or unfortunate translation doon sa word na overseer, sapagkat inutos ni King James, nung translate ang King James, to maintain the church language. And the Church of England, ang tawag sa mga ministers ay bishop. Pero ang mas tamang salita ay overseer.
So to prove that point, para maisolido natin, buksan na natin sandali sa Acts chapter 20. Acts chapter 20, babalik, lagyan ng tanda ang 1 Timothy chapter 5, babalik ho tayo dyan. Sa Acts chapter 20, tignan lang ho natin sandali, verse 17. Ano po ang sabi? And from Miletus, so si Apostol Pablo ay patungo na ho sa Israel, babalik na siya sa Jerusalem, at ang sabi ng salita, and from Miletus, Paul, he sent to Ephesus and called the what? Elders, presbyteros of the church. So this ay, sa puntong ito, ginagamit ang word na elders pertaining to leaders, pertaining to pastors of the church. And the Greek word is presbyteros. Sa Acts chapter 20, so pinatawag ang, take note, elders. Isa o marami? Marami. Elders of the church. So there are many elders in one church. So kung pag tinignan natin actually ang New Testament, hindi man lahat, hindi man lagi, most of the time, there is plurality of elders in one church. Hindi merong isang siga o isang diktador na pastor sa iglesia. I'm not saying na pag isa lang ang pastor, di siga na diktador na. Pero ang biblikal na imahe ng isang church ay nahandoon, at kung nandoon ang karamihan na ng mga members, nandoon ang karamihan o multiplicity of pastors. Pero ang sabi sa verse number 28, medyo natin sa mga deacons ay elders, tinamaho natin yun. Sapagkat sa Biblia, ang elders ay pastors. So we called our deacons, and we reserved the term elders for elders or for pastors. So inayos lang ho natin. So ang punto ho sa lahat ng ito, sapagkat merong mga churches na seemingly naliligaw ng paniniwala na, well, bishop, medyo mas mataas. Pag maliit ang church mo, elder ka. Pag medyo lumaki na, pastor ka na. Pag napakalaki ng church mo, bishop ka. Hindi ho ganun, mga kapatid. Hindi ho ganun. Ang elder, pastor, bishop, one and the same thing. Ito yung mga titles na nagpapakilala ng iba't ibang mga gawain o aspeto ng gawain ng isang pastor. So muli, kagaya nung sinabi ho natin kanina sa verse 17, Acts 20, and from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church. So there are many elders, many pastors in one church. So multiplicity of elders is a biblical truth. So muli, kagaya sinabi ko ho, apat na kategorya o apat na area, better to say, apat na area patungkol sa responsibilidad ng iglesia sa pastor ay binigyang pansin ni Apostol Pablo. Number 1, the support of the pastor. Number 2, the protection of the pastor. Number 3, at marami hong pastor ang magagalit dito, the discipline of the pastor. And number 4, the selection of the pastor. So tingnan ho natin isa-isa ang mga bagay ho na ito. Una, the support of the pastor. After dealing with the church's obligation of supporting widows who qualifies. So nakita ho natin, support those widows that are widows indeed. Utos ho yan ng Panginoon. Balik tayo sa 1 Timothy chapter 5 verse 3. Honor widows that are widows indeed. And that word honor is kakibat ho noon, hindi lang basta paggalang. Yes, kailangan igalang ang mga nakakatanda. Pero ang most punto noon is nahandoon ang obligasyon ng church sa mga widows over 60, faithful believers, and so on. At napag-aralan natin yung mga kwalifikasyon, obligasyon ng iglesia ng ating Panginoong Sukristo na sila ay suportahan. At sa biyaya ho ng Panginoon, sa atin hong church ay wala pa naman ganong kwalipikado, wala pa nalalagay sa ganong kalagayan. Pero narito, binibigyang atensyon din ho ng salita ng Diyos ang kaobligasyon ng iglesia na suportahan ang manggagawa. At sa biyaya ng Diyos, I can say with all honesty, our church, JCBC, has been doing this. Ginagawa ito sa abot ng makakaya ng ating iglesia.
Pero tingnan natin ang salita ng Diyos kung meron pang kailangan na improvement, if we will be challenged, if God, you will use His Word na ma-challenge tayo na tignan kung ano po yung mga bagay na dapat ma-improve, ay hayaan natin ang salita ng Panginoon. Ano ang sabi sa verse 17? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in word and doctrine. So again, doon, let the elders, that is, pastors, overseers, or bishop, if you want to maintain that word, ay ang sabi ng salita ng Diyos, let the elders or the pastors that rule well be counted worthy of double honor. That word rule ay ibig sabihin ay to stand before, that is tumayo sa harapan. Ibig sabihin siya ay nasa harapan, siya ay nangunguna, to preside, to be over, to be superintend, to care for. So ito'y pumapatungkol sa isa na nangunguna, nangangalaga sa iglesia ng Panginoon, or if you will, nagpapastor sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. And the stress ng sinabi ni Pablo dito ay wala dun sa rule, kundi na dun sa adjective na well. Paano siya nagro-rule? He must be ruling well. That is, ginagawa niya ito in a good manner, performing his duties in a way that is excellent. Kung ang isang manggagawa sa iglesia, kung ang isang pastor or may mga pastor sa iglesia na ginagawa ng ekselente, ng maganda, ng matapat ang kanilang trabaho, ang sabi ng salita ng Panginoon, let them be counted worthy of double honor. That word counted worthy, axio sa Greek, it means fit or meet or worthy, deserving. Let be counted deserving of double honor. That word let be counted implies na merong sense of estimation, o obserbahan, tignan. Ibig sabihin, hindi ito isang bagay na kailangan at dapat i-demand ng isang pastor. Sabi ng Bible, doblehin nyo daw. Hindi ganun. Kung hindi ini-encourage, sinasabihan si Timothy, at in this sense, sinasabihan ng iglesia, at kung ang pastor sa iglesia ay ginagawa ng mainam ang kanyang trabaho, kung able ang church, let him be counted worthy of double honor. And again, di tayo magpapakatagal dito sa double honor. Pinag-aralan na ho natin ito ng maraming pagkakataon. But for the sake na maaaring nakatutok ho ngayon na hindi pa ho napakinggan ng mga pag-aaral na ito, that double honor does not mean, hindi nangangahulugan na doble ang honor sa pastor at isa lang sa magulang. Dahil sad to say, meron ng mga manggagawa na pinipilipit ang salita ng Diyos, ay pinipilit na ang sabi daw ng Ten Commandments, honor thy father and thy mother. At ang sabi naman daw patungkol sa pastor, double honor. So isa lang daw sa magulang, dalawa sa pastor. That is a misuse, that is a twisting of the Word of God, because the very context itself ay malalaman, ano ba itong double honor na ito? Yes, given na kailangan dapat na nandoon ang paggalang, nandoon ang pagrespeto sa manggagawa ng Panginoon. Hindi natin sinasabing hindi dapat respetuhin. Hindi natin sinasabing dapat bastusin o apakan ng manggagawa. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 12, and we beseech you, brethren, to know them that labor among you and are over you in the Lord. So they labor among you, gumagawa kasama nyo, but they are in a position that they are over you in the Lord. Ibig sabihin, ito'y pumapatungkol sa mga pastor sa iglesia. And admonish you, what? And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So, ito'y utos ng salita ng Diyos to esteem the laborers, to esteem the leaders of the church very highly in love. And again, doon pumapasok yung pagpapahalaga sa kanila, pagrespeto sa kanila. Ang sabi ng Hebrews 13
13 verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch over your souls. So ang pinapatungkulan dito ay mga spiritual leaders, as they must give account that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So muli, nahandoon yung pagsasabi ng salita ng Diyos na to esteem them highly in love, to obey them. And again, hindi to obey unquestioningly. Basta sunod ka lang ng sunod, hindi to blind following the pastor. Hindi to always obey the man of God. No. As long as he is teaching, preaching the word of God. And again, ang ulo ng iglesia ay si Kristo. At paano susunod ang iglesia kay Kristo? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At sino ang pangunahing ginagamit ng Panginoon sa buhay ng iglesia para i-disseminate, ituro, ipaunawa, ipaalam ang kalooban ng Panginoon? Ay isang pangunahing ginagawa ng Diyos. So in that sense, kailangang mag-obey. Not outside the Bible, but in the perimeter of the clear Word of God, na doon ng otoridad ng manggagawa ng Panginoon. Nevertheless, muli pabalik tayo sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Itong double honor, ano ba ito? The very next verse gives us the context and right understanding of this double honor. Ang sabi ng verse 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Those pastors na pinipilipit ang salita ng Diyos, na sinasabi ng double honor daw na ito ay higit at dobling mas paggalang kaysa sa magulang. How will you interpret verse 18 in connection to verse 17? So again, that's a clear twisting of the Word of God. Ang pinapatungkulan, ang sabi, and dito sa puntong ito, Paul went back to the Old Testament and to the words of Jesus Christ para bigyang direktiba si Timothy kung ano ang gagawin sa iglesia. Ano ang sabi ni Pablo? Kinote niya ang Deuteronomy 25 verse 4. Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Huwag mong busalan yung baka na gumigiling nung mais o nung grain. At yung baka na yan nakasingkaw doon sa panggiling, paikot-ikot yan. At nagtatrabaho, nagugutom. Hayaan mo na kapag binusalan mo, hindi siya makakakain. Paano siya magkakaroon ng lakas? And then ang sabi pa, at kinote ang salita ni Jesus sa Luke 10 verse 7, the laborer is worthy of his reward. Sa Luke 10:27, the laborer is worthy of his hire or his wages. Nagtrabaho eh. Hindi karapat dapat sweldo ba? Bayaran ba? And in that, looking at verse 18, understanding verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. It pertains primarily, yes, kailangang gigalang, nakita natin yan sa ibang parte ng salita niyo, pero it pertains primarily to the financial remuneration or support to the pastor. Here's the truth. The church has an obligation. At minsan, bakit ganun? Pinag-aralan natin ang chapter 5 verses 3 hanggang verse 16. Obligasyon sa pagsuporta sa mga balo, walang nagre-react ng negatibo. Pero pagdating sa obligasyon na suportahan ng mga maraming mga tao ang negatibo. So the church has an obligation to support those who are shepherding them. But, and if found faithful, kung masumpungan na ginagawa ng buong sikap, ng buong katapatan ng kanyang trabaho, well, and if the church is able, pwedeng dagdagan. Hindi sinasabing, well, minimum wage times 2, walang binigay na lapat. Pero ang punto is there's that generosity of the church sa manggagawa na naglilingkod ng tapat. At ang sabi, particularly, or, well, hindi mali yung word na particular, especially, sino daw? They who labor in the word
and doctrine. Sa mga tao ho na ang tingin sa trabaho ng pastor ay madali, nang tumayo sa likuran ng pulpito at dumaldal, ay sasabihin nilang madali. No, they do not understand. The ministry of the word takes labor. Ang pag-aaral, ang paghahanda, it's labor. Hindi lamang siya mental labor, hindi lamang siya physical labor, siya ay nahandoon even emotional and spiritual labor. Meron hong nag-quantify, hindi ko na maalala kung saan ko ito napakinggan. Meron nag-quantify na ang 1 hour na pag-preach ng pastor is almost equivalent to 7 to 8 hours of manual labor. At kaya ho, again, hindi ito pag-exaggerate. Pagkatapos ng preaching, hindi ko talaga gusto gumawa ng ibang mga bagay. Pagod. Nevertheless, ang punto ho ito, merong mga lingkod ng Diyos who faithfully lead, who faithfully rule, and they labor in word and doctrine. They are not the copy-paste pastors. Ano yung copy-paste pastor? Saturday night, wala pang sermon, pupunta sa internet, expository outlines. Copy-paste. Ipiprint. They do not labor. They are not worthy. Well, some have suggested that there may be, dito ho sa sinabing ito ni Apostol Pablo, especially they who labor in word and doctrine, some have suggested na maaaring in the church with many elders, merong mga partikular na mga pastor na nahandoon ng talaga sila ang nakatutok sa preaching and teaching ministry of the church. Yes, all of them should be apt to teach. Pero meron talagang mga primary teachers and preachers, and they should be, if they be doing it faithfully, they should be, kung kaya ng iglesia, worthy of double honor. So muli mga kapatid, let me challenge us sa puntong ito. Let us be certain that we as a church fulfill this obligation to the utmost of our ability. Again, sometimes I feel an awkwardness. May konting awkwardness na sinasabi ko ito bilang, pero hindi ko sinasabi ito para sa akin. Sinasabi ko ito dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let us, as much as we can, fulfill this obligation with the utmost of our ability. Therefore, every member of the church is obligated. Yes, naniniwala tayo na hindi obligado ang 10% ng ikapo, pero naniniwala tayo na obligado na suportahan ng manggagawa ng iglesia. Ng bawat mananampalataya ay dapat merong bahagi dito. Not the obligation of the wealthy, but the obligation of the whole church. Well, mahirap lang kami, Brother Paul bahala na sila brother ganito, sila sister, marami namang pera yon, sila nang no. Ito ay obligasyon ng buong iglesia. At kung loobin ng Panginoon sa biyaya ng Diyos, in some more years, maaaring gamitin ng Diyos ang ating iglesia, lumago ang ating mangailangan tayo ng dagdag na mga manggagawa. Kailangan sa biyaya ng Diyos sa ating iglesia, hanggat maaari, handa at kayang sumuporta sa manggagawa. So muli, nawa tayo ho ay kumbinsido sa katotohanan ito na obligasyon ng iglesia na suportahan ang manggagawa. Hindi ho sana kailangan na mamalimos ang pastor o nagmamakaawa ang pastor sa mga members. This is an obligation. Well, number two, not just the support of the pastor. Let us look at the protection of the pastor. Ang pagpoprotekta, pag-iingat sa manggagawa sa iglesia. Verse 19. Against an elder, receive not an accusation. At maraming mga pastor gustong tumigil agad doon. Do not question the man of God. Huwag mong kukwestiyonin ng pastor. Huwag mong kukontrahin ng pastor. Receive not an accusation against an elder. At marami tumitigil agad doon. Well, ano hong ibig sabihin ito? Ang sabi, tuloy natin ang basa, but before 2
or 3 witnesses. Nabasa ko ang isang account, and this is a true account, ng isang pastor na kung saan siya ay nag-handle ng isang group Bible study, at doon sa group Bible study na yon ay may umattend na isang babae na medyo may konting problema, and yung babae na yun umattend sa church, at nung may mga nakilalang tao sa church, nagsimula ng chismis yung babae. Nasabi daw nung pastor, iiwan niya yung kanyang asawa at pakakasalan siya. At ang pinakamakasakit daw ay hindi yung chinismis siya nitong babaeng ito. Ang pinakamakasakit daw ay may mga miyembrong naniwala agad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, against an elder, receive not an accusation. Hindi pa doon natatapos, kundi but before 2 or 3 witnesses. That means an accusation against the elder can be received and must be received if there are 2 or 3 witnesses. Mga kapatid, kahit sino halos ay pwedeng magbukas ng kanilang mga bibig at gumawa ng negatibong kwento patungkol sa manggagawa. At dahil ang pastor ang nasa leadership position, madalas na nakikita, madalas ang pastor ay tampulan ng mga negatibong komento. Madalas ginagawa ng mga hindi totoong kwento, inaakusahan ng mga bagay na negatibo. At karamihan, at may mga pagkakataon, pastor ay guilty agad sila bago pa sila tanungin o kausapin. Hindi ho marapat na ganyan ang ugali o stance ng mga mananampalataya. Against an elder, the church should not receive an accusation, but there should be 2 or 3 witnesses. And this stems from the Old Testament at tumawid hanggang sa Bagong Tipan, hanggang para sa atin. Deuteronomy chapter 19, buksan lang ho natin. Deuteronomy chapter 19, this 2 or 3 witnesses, galing pa sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Inutos ito ng ating Panginoong Hesus na kailangan natin gawin. Deuteronomy chapter 19, verse number 15. Ano po ang sabi? One witness shall not rise up against a man for any iniquity or for any sin, in any sin that he sinneth. At the mouth of 2 witnesses, or at the mouth of 3 witnesses, shall the matter be established. So again, this is an Old Testament command. Pagdating ho sa Bagong Tipan, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 18 verse 15, if you have anything against your brother, go and tell him his fault between him and you alone. But if he neglect to hear thee, anong gagawin? Matthew 18 verse 16, but if he will not hear thee, take with thee 1 or 2 more. So ibig sabihin, pag 2 more, 3 na kayo. 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, from the law in the Old Testament hanggang sa church discipline, sa paraan ng pagdidil ng iglesia, ng mga mananampalataya, kapag nagkakasala ang kapatid sa Panginoon sa loob ng iglesia, ay nahandoon ang pangangailangan ng 2 or 3 witnesses that the matter should be established. If there are 2 or 3 witnesses, we must receive and investigate the accusation. Kung sakali man na may dumating sa buhay ng iglesyang ito na may nagkwento, gumawa ng akusasyon kay Brother Paul, wag ho kayo basta maniniwala. Pero kung meron dang 2 at merong 3 tumatayong saksi, nakita namin ginawa ito ni Brother Paul, it is the obligation of the church to investigate. Tignan ang nakakalungkot ho na kalagayan, as if ang mga pastor ay merong immunity sa mga bagay na ganito. Pero mga kapatid, ang stance ng church, there must be protection. Na kung isa lang ang gumagawa ng kwento, isa lang ang nag-aakusa, at walang ibang saksi, ay nahandoon ang pagpoprotekta. Again, this is
the word. Yes, alam natin na may pagkakataon na may iba't ibang circumstansya, pero ito ang default action natin. If just one accusation, one person accusing, dapat merong 2 o 3 saksi. Ito ang sang-ayon sa salita ng Panginoon. And if proven guilty at ayaw magsisi, anong mangyayari? Pupunta tayo sa point number 3. The discipline of the pastor. At yung discipline na ito ng pastor ay hindi yung disiplina niya ng pag-aaral, disiplina niya sa pananalangin, disiplina niya sa... No. Ang disiplina ng ito ay pag-apply ng disiplina, church discipline, sa nagkakasalang manggagawa. And mind you, mga kapatid, maraming mga pastor ngayon, and hindi ito likhang kwento because I myself have heard it, ng kanilang tinuturo sa church, touch not the Lord's anointed. Huwag kang kikilos, huwag kang magsasalita, huwag kang gagawa ng kahit ano na laban sa manggagawa ng Panginoon. And doon magkakaroon ng issue. Kapatid, pastor, hindi naman ito laban sa iyo. Actually, ito ay para sa iyo dahil tinatawag ka namin sa pagsisisi. Kapag napatunayang nagkasala ang manggagawa. So kung tunay na nga nagkasala at napatunayan at nahando ng 2 o 3 saksi, ano ang sinasabi ng Biblia? Mga kapatid, doon tayo pupunta. Ano ba ang sinasabi ng Biblia na gagawin sa pastor? Sabi ko nga, sabi ng iba, touch not the Lord's anointed. Sasabihin na, do not question the man of God. Where is that in the Bible? Touch not the Lord's anointed, patungkol yun sa hari. Bakit? Naghahari-harian ba ang pastor? And pag in-apply mo yung anointed sa New Testament, all anointed. Do not question the man of God. Nasaan yun? Mga kapatid, ito'y likhang isip ng mga pastor na higit sa malamang may pinoprotektahan at may tinatago. Ano ang sinasabi ng Biblia? Kapag ang manggagawa ay napatunayang may sala at ayaw magsisi. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse number 20. Them that sin, rebuke before all. Now, let me put it in a better understanding. That word sin is in the present tense, meaning continual sinning. Ibig sabihin, unrepentant. Hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan. At makikita ho natin, ito'y lalapat mismo sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 18. Again, verse 15, if you have anything against your brother, go and tell him. Ayaw niyang magsisi, magsama ka ng 2 o 3 saksi, na-establish ang matter, meron talaga siyang kasalanan, anong susunod? Kung ayaw pa rin magsisi, anong susunod? Tell it to the church. Kung ayaw magsisi, after 2 or 3 witnesses, ang sabi ng salita ng Panginoon, them that sin, rebuke before all. That others also may fear. So bakit daw ho? Hindi para mapahiya ang manggagawa, kundi para tawagin siya sa pagsisisi. Dahil mahal siya at kapatid siya sa Panginoon, kailangan siyang tawagin sa pagsisisi. At hindi lang ho yun, na itong kaparaanan na ito ay what? Will implant fear sa ibang mga ibang mga taong nasa loob ng church. Pambihira. Seryoso pala ang church na ito sa kasalanan. Hindi pala po pwedeng. Alala ko ho, nung ako'y nasa Amerika, hindi ko napansin na no right turn on red. Malapit ako sa airport. Hindi ko napansin yung no right turn on red. Nag-right turn ako. Biglang nagliwanag ang paligid. Kuching! After 2 weeks, dumating yung sulat. Multa, $500. 20,000 nung panahon na yun. Sakit.
natuto ako. Naging mas maingat ako. Well, mas maganda sana kung mas naging maingat na ako nung nabalitaan ko na merong ibang driver na namultahan. Ang punto ho ay ito, mga kapatid. Kapag nakita ng iglesia, ng church na ito ay seryoso sa kasalanan, hindi nagpapalagpas, ang iba ay matatakot. At hindi nagagawa ng kasalanan. Buksan lang natin sandali sa Deuteronomy chapter 17. Okay lang ho ba? Deuteronomy chapter 17. Verse number 12. Deuteronomy chapter 17, verse 12. Ano po ang sabi? And the man that will do presumptuously and will not hearken unto the priest that standeth to minister there before the Lord thy God, or unto the judge, even that man shall die, and thou shalt put away the evil from Israel. So pag meron daw isang tao, maliwanag na, sinabihan na siya, mali yan, kasalanan yan, pero tinuloy pa rin niya, maaari pagsamba sa Diyos-Diyosan. Death penalty, verse 13. And all the people shall what? Hear and what? Fear and do no more presumptuously. Nabalitaan mo, merong hindi nakamask, hinuli, dinala sa barangay. Anong gagawin mo paglabas mo mamaya? Magmamask ka. Nabalitaan mo, isang Sunday, meron tayong in-announce sa church, mga kapatid, si kapatid na ganito, kinausap na, ayaw magsisi, nagsama na tayo ng 2-3 saksi, kinausap na at maliwanag na siya'y may kasalanan, aminado siya, pero ayaw niya magsisi. Mga kapatid, ito ang ginawa ng ating kapatid. Sala na bumalik at magsisi, at pangalawa, para maipakita at magkaroon ng takot ang ibang mga mananampalataya. Hindi ako pwede na makipaglaro sa kasalanan sa konteksto ng iglesyang ito. That others may fear. Sad to say, mga kapatid, merong mga pastor, ang kalagayan nila, kaysa rebuke before all, they hide it from all. Maliwanag ang kasalanan, grabe ang kasalanan, ayaw pagsisihan ng kasalanan, pero nung ginawa, they hide it from all, at umalis na lang bigla ang pastor at nagpastor sa ibang lugar at inulit-ulit ang kasalanan. Mga kapatid, then that sin rebuke before all. Anong punto? The pastor is no exemption to the disciplining authority of the church. Si Brother Paul, kapag nagkasala at umabot sa hindi pagsisisi, kailangang disiplinahin ng church. Kung walang ibang pastor, kailangan ng mga deacons ay tumayo sa harapan ng church at ipaalam sa church. Yes, with a heavy heart. Yes, na may dugo ang puso, mabigat sa damdamin. Pero ito ang utos ng Panginoon. Hindi ito madali, pero ito ang utos ng Panginoon. And sad to say, maraming mga kapastoran, hindi ito tinuturo sa mga iglesia. Hindi ini-equipped ang kanilang mga miyembro kung paano ng mga anghel that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Timothy, wag porket kaibigan mo yung pastor ay pagtatakpan mo siya. Timothy, wag dahil malaking naitulong sa iyo ng pastor ay magkakaroon siya ng special treatment. No. Ang Diyos, si Jesus at ang mga anghel ay saksi, at ito dapat gawin ng iglesia.
Siya man ang pastor na ginamit ng Diyos para magsimula ang church. Siya man ang pastor na ginamit ng Panginoon para daan-daan ng maligtas. Siya man ang pastor na talagang nakatulong sa marami. Purihin ng Panginoon sa mga nangyayari na yun. Pero kung siya'y nagkakasala at ayaw magsisi, do this without partiality. O sa miyembro man ng church na maraming pera. At alam niyo, meron mga pastor na talagang nalalagay sa alanganin. Kalahati, sabihin natin ang miyembro ng church 80, kalahati doon ka mag-anak. At pag ginawa niya yun, oh, Brother Paul, pag ginawa ko yun, kalahati ng church mawawala. So be it. God will take care of His church. It is His church. Well, pang-apat, for the sake of time, the selection of the pastor. Kung ganito, kailangan maging maingat. Kung ganito, kailangan sala. Nasabi sa verse 5, verse 22, lay hands suddenly on no man. Well, hindi ito, karamihan at most commentaries agree na this pertains to the laying of hands in ordination. A formal separation unto the ministry. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, wag ka, in translation to contemporary language, wag ka basta-basta mag-ordain. Wag basta lumapit sa iyo, tinatawag ako ng Panginoon, sige, inordinahan kita. Lay hands suddenly on no man. Wag pabigla-bigla, wag padalos-dalos. Nang sabi ni Pablo, neither be partaker of other men's sins. Why? Kung nagpadalos-dalos ka, isang taong hindi kwalipikado, isang taong hindi talaga tinawag ng Panginoon, nilay hands mo napunta sa ministry, at kung gumawa ng kung ano ng mga negatibong bagay, you are in a sense partaker. At hindi mo iningatan. Hindi mo iningatan. Nagpadalos-dalos. Neither be partaker of other men's sins, keep thyself pure. And sad to say, merong mga ministries, merong mga pastor sa kagustuhang maipagmayabang nila, mula sa church namin, 4 na po ang na-send out na mga pastor. Wala na ng kwalipikado talaga. Salamat sa Diyos kung lahat ng yun ay kwalipikado. Pero merong mga dagli-dagli ang naglilay hands at nag-ordain sa mga unqualified and uncalled. Para meron lang maipagmalaki. Ang paalala ni Apostol Pablo, we think selection of pastors, lay hands suddenly on no man. Wag bigla-bigla, wag padalos-dalos. Sabi sa verse 23, and actually merong, ang iba ay namumblema din sa verse 23, parang out of nowhere, biglang nagbigay ng personal advice si Pablo kay Timothy. Drink no longer water, but use a little wine for the stomach's sake and thine own infirmities. Teka muna. Actually, meron ako nabasa na merong Bible scholar na hinireject niya ito para bang hindi ito kasama sa kasi parang very out of place. Parang hindi talaga ito sinabi ni Pablo. Baka lang to, singit-singit lang. Well, isa sa paliwanag, isa sa nabasa ko at tingin kong possible na para maunawaan natin anong koneksyon. Dahil sinabi ni Pablo kay Timothy, keep thyself pure. Panatilihin mo ang sarili mo na malinis. At merong mga komentary na nagsabi, o merong mga mangaral na nagsabi, na si Timothy sa kanyang effort na pagpapanatili ng kanyang sarili na malinis, na walang bahidungis, na blameless, he might have chosen to do total abstinence pagdating sa wine. Okay? Kaya lang, may problema siya sa tiyan. At nung panahon na yon, wala pang Kremil S, o wala pang Diatabs, o wala pang modern medicine. And it is historically recorded that mixing a little bit of wine, and when we say wine, ito yung mga pundador na sadyang pinerment para magkaroon ng alcohol. No. Pero ito ay the fruit of the vine, and minsan may alcohol content, pero maliit na maliit lang. At ito ay inihahalo kadalasan sa tubig para ito ay makatulong sa pagpatay sa ilang mga mikrobyo dun sa tubig at merong health benefits. That is proven.
So, maaaring doon sa sinabi ni Pablo kay Timothy, keep thyself pure, at maaaring naalala ni Pablo si Timothy ay merong kalagayan sa kanyang tiyan at makakatulong sa kanya, use a little wine, and he gave this advice. And then we must carry on. Verse 24, anong sabi? Some men's sins are often beforehand, going before to judgment. Ano yung sinabi din ni Pablo? Translation, may mga tao ang kasalanan obvious. Some men's sins going open beforehand, hayag. Kita. Hindi mo kailangan mag-imbestiga ng matindi. Halata. And some men, they follow after. So itong mga tao na halata ang kanilang pagiging makasalanan, halata ang kanilang mga buhay na hindi lapat at kwalipikado sa pagiging manggagawa, Timothy, don't lay your hands on them. May mga pagkakataon na may mga tao, particularly may mga lalaki, na yung iba, it follows after. Hindi agad halata. Pagka nasa loob yung kulo. Pero ang punto, in time, it will follow after. It will reveal. Kaya Timothy, huwag kang magpadalos-dalos. Kung lumapit sa'yo at nagsabing tinatawag siya ng Panginoon, gusto niya maglingkod kay Lord, well, sige, dito ka muna sa church, maglingkod ka kay Lord, obserbahan lang muna kita. At sa verse 25, basta likewise also the good works of some are manifest beforehand. Yun namang iba mukhang very, very good. Ang napakahusay nila. Napakadami nilang nagagawa. Napaka-gifted nila. Nahandong, yes, mukha talagang tinawag ng Panginoon. And they that are otherwise cannot be hid. Meron yung mga tao medyo mabagal. Pero again, ang punto, it will take time. Huwag kang magpadalos-dalos, Timothy. Huwag kang magmadali na ilagay agad sila sa ministry, sa pagpapastor. Lay hands suddenly on no man. At nandito ho yung wisdom nung tinatawag na interim pastor. Narinig yun na yung interim. Ibig sabihin, kumbaga ito ay trial period ng pastor. Kadalasan, 6 months, minsan 1 year, matagal na yung 2 years, na magpapastor, gagawin ng tao yung trabaho sa pagpapastor at siya inoobserbahan ng church. Maaari meron ng suporta pero hindi pa siya officially the pastor of the church or a pastor of the church. Bakit? Inoobserbahan pa. Naalala ko ho, and narinig nyo na itong illustration sa akin. Si Paul Washer daw ay nag-preach sa isang church. And if you know Paul Washer, he is a very passionate preacher. A very good preacher. At ginamit siya ng Panginoon sa buhay ng marami. At napakinggan, inimbitahan ng isang church na ito na walang pastor, si Paul Washer, at nag-preach siya, and they were so blessed. At pagkatapos ng service, yung mga leaders ng church na yon ay lumapit kay Paul Washer at sinabihan siya agad, "We want you to be our pastor." Sabi daw ni Paul Washer, with twinkle in his eyes, if I'm not mistaken, yung sinabi niya, may kinang sa kanyang mga mata. Ang sabi ko, nababaliw na ba kayo? Are you crazy? Isang sermon lang, gusto niyo na ako ang maging pastor niyo? Hindi niyo alam kung mahal ko ang asawa ko. At mga kapatid, may mga pagkakataon na ang mga churches nahahatak agad at nagkakamali ng desisyon, tumatawag agad ng mga lalaki na maging pastor nila because of outward gifts. Na-impress sa nakita agad. Pero mga kapatid, ang sabi ni Pablo, lay hands on no man suddenly, may mga bagay na marireveal in time. Paano makikita na siya pala talaga, is he ruling his own house well? It will require time. It will require time to know the person. So, wag padalos-dalos. We must exercise caution. Kung sakali mang dumating ang panahon na kailangang tumawag ng JCBC ng dagdag na makamanggagawa or ibang manggagawa sa iglesyang ito, wag padalos-dalos.
Huwag, ay, nabalitaan natin itong pastor na ito, ginagayan, nangaral siya, blessing, gawin natin siya. Time. There is that wisdom in that interim pastorate. Maybe 6 months or 1 year. Again, hindi yun solido. Nevertheless, there's that wisdom sa sinabi ng salita ng Diyos. So, the support of the pastor, the protection of the pastor, 2 or 3 witnesses. Pero kung totoong siya sa mas matapat pa na pamumuhay. Salamat po, O Diyos, sa church na ito na nahandoon ng puso na hindi madamot sa manggagawa. Nevertheless, O Panginoon, kung yung loobin na madagdagan ng mga manggagawa sa iglesyang ito, nawa ang church ay patuloy na tumugon sa obligasyon sa abot ng makakaya. Ganoon din, O Diyos, kung darating ang panahon na ang manggagawa ay papaliya at magkakasala, nawa ang iglesyang ito ay mahalin ng sobra ang manggagawa, hindi para takpan ng kasalanan, kundi kung kinakailangan ay komprontahin at kung kinakailangan ay disiplinahin ng manggagawa dahil sa pagmamahal. Panginoon, ganun din nawa, hindi kami maging padalos-dalos. Tulungan mo kami. Lord, we are creatures that are easily impressed. Madali kaming ma-impress. Pero nandoon, O Diyos, ang iyong paalala na may mga bagay na marireveal through time. Help us to be patient when it comes to the selection of ministers. Nawa, Panginoon, Ikaw pong patuloy na gumabay. Ikaw patuloy na humawak. Ikaw patuloy, Panginoon, na mag-ayos ng iyong iglesia sa dakong ito sa patuloy na malapat sa iyong kalooban. Umuli, Lord, hindi ito sa amin kung hindi sa iyo. Kabayan mo kami, tulungan mo kami, ingatan mo kami, alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay po, umawit mga kapatid. Mami, ito natin glory to Down at the cross where the Savior died, onward from cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Purihin po, Panginoon. Mga kapatid, pasensya na po, medyo papalya-palya yung ating internet connection. Nagsika po tayong paabutin dito yung signal ho ng Wi-Fi. Nevertheless, for our just reminders, Wednesday night, 6 p.m., time in the Word. Also, Friday night, 6 p.m., time in the Word. And after that is our online prayer meeting through FB Room. So muli ho, I would like to encourage ang ating mga kapatiran to be to join us sa ating online prayer meeting on Friday after ng ating time in the Word. So muli mga kapatid, ingat po tayo. GCQ. Nawa hindi tayo dagdag sa problema ng gobyerno kung hindi katuwang sa solusyon. Ano po? So God bless po. Ingat po tayo. I miss you all. I love you all. And may God use us all for His glory. God bless po.